Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post Pambansang Dalaga ng Pilipinas. How true Rebillas left Lakas CMD. Ito po yung partido ni Martin Romualdez. Sa isang post na nabasa ko kanina lang, yung sina Congressman Joel Chua at kasamahan pa niyang dalawa o tatlong kongresista sa Manila, kinumpirma na umalis na talaga sa Lakas CMD at nag-join sa National Unity Party, pinangungunahan ni Congressman Puno. So, nung siguro a month ago, may nauna ng mga 10 ata o 12 na kongresista umalis at nag-join sa Partido Federal Party ng Pangulong Marcos Jr. And I believe, ito, opinion ko lang ito, simula pa lang ito ng pagbagsak partido ni Martin Romualdez. Kasi dati, pinakamaraming bilang ng mga kongresista sa Kamara is Lakas, CMD. Nasa 100 plus ata. Sumusunod ang National Unity Party. So ngayon, nagsisialisan na. So, Revilla. Ilan bang mga Revilla? Marami-rami rin yan sa may 3 ata na Congressman Revilla. Tama ba yun? So, dito mo makikita na wala talagang permanente sa buhay natin. Politika man, everything is not permanent. Dirin nyo, 19 Congress, untouchable talaga ang Romualdez. Sinong mag-aakala na matatanggal siya bilang speaker? Ako hindi ko inakala. Bigla na lang pumutok ang flood control scandal. Tapos lumabas ang isang meow-meow Congressman Kiko Barsaga na head to head. Nilabanan niya, nanawagan siya na mag-resign si Romualdez. Then sunod-sunod na ang mga pangyayari hanggang napilitan ng Malacanang sibakin si Romualdez. At ito na nga, kinasuhan na siya. I hope tutuhanin ng ombudsman na kasuhan si Romualdez, hindi yung Sarsuela lang. 50-50 pa ako itong ginagawa ng ombudsman. Kasi dati-dati sabi ng ombudsman, hindi, mahinang ebidensya. Wala, ang most na maikaso kay Romualdez is just gross negligence. O bakit biglang kinasuhan? O yung pala, ang ginamit ng mga affidavits, yung mga binabaliwala nila nung una. Affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa at affidavit ng Brave 18 Marines. O, di ba nakakapagtaka? Mayroon ngang na-issue na freeze order sa mga assets ni Romualdez. 20 days man lang ang effectivity period. After 20 days, posible nang mawala. O, may hold departure order ko hindi makalabas si Romualdez. Lang, how sure are we na nandito pa sa loob ng bansa si Romualdez? Ako, duda ko Kasi kung totohanan na ito, na nilaglag na ng Marcos administrasyon itong si Romualdez, dahil sa influence ko, dahil sa pera ko, money talks pwedeng umalis sa bansa. Nakaalis nga si Alice Go. Paano nakaalis si Alice Go na
ang init ng mata ng publiko sa kanya noon. Dahil sa hearing sa Pogo, biglang nakalis. Saan siya umalis? Saan siya dumaan? Sinasabi, backdoor. Hindi ako naniwala. Bakit sinibak yung commissioner ng Bureau of Immigration sa pag-alis niya, no? Alam mo na. Kaya hanggat hindi nila maisyuhan ng warrant of arrest, yung non-bailable, hanggat hindi nila maaresto at mapakulong si Romualdez at magdusa sa hinihina alleged, kasalanan pa lang alleged, hindi ako maniwala. Kaya ito na. Ang gaba dili magsaba. Tama talaga si BP Sara. The once mighty Martin Romualdez. Sisialisan na at yung ambisyon niya na maging Prime Minister kunuhay, ambisyon niya na maging presidente, wala na. Naglaho ng bula. Parang naglaho na bula. So, BP Sara pa rin ang huling halakak. Kahit anong ginawa nila, gagawin pa, paninira kay BP Sara, nandyan pa rin siya. Nakatayo pa rin. Last man o last woman standing, nandyan pa rin ang ating minamahal na BP Sara. Okay, so, tabayan na natin. Up to now, wala pang sigurado na 106 congressmen na buboto pabor sa impeachment ni BP Sara. Meron isang congressman sa Davao, yun ko, itong Davao, basta Congressman Almario. Dati-dati kasi is sumuporta siya. Kasama siya sa co-author sa impeachment ni BP Sara. Ngayon, formal, nag-withdraw na siya dahil sa malakas na panawagan ng kanyang constituents. Masalamat naman, Congressman Almario, at nakinig sa kanyang, kasi kongresista ka lang Ang tunay na boses, yung constituents. So kung ayaw ng constituents mo, bakit mo i-endorse ang impeachment ng isang vice presidente ng gusto-gusto ng mga tao? Kaya tama itong ginawa ni Congressman Almario. Saludo tayo sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo og mga buslot ang iyang atop. Nagid kaayo tungod sa kadugayon na sa iyang atop, inani na gid ang itsura. Og mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Awa ka diyan. Si mana kakataas oh. Tulog na rin ka. Ha? O karon managid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Napulihan na gid to ang ilang mga atop nga daot na. May ngapon sa tanan. Salamat kayo nga naanyabot nga naimalmo nga kasing-kasing nga nitabang sa mua. Nga kung wala ning yero,
maulanan gid mi perminti diri sa amo pero salamat kaayo sa dako kayo nga pagtabang sa mua nga malumong kasing-kasing nga tao. Salamat kayo and God bless. Salamat kayo sa nagtabang sa mua nga napulian ang among atop nga napulo ka tuig nga di na mi kaulanan. Oo nga naay malumong nga kasing-kasing nga nitabang sa mua nga di na mi kaulanan. Salamat kay ante.